Hindi naman kasi laging may ganitong sitwasyon eh. Ang umiikot yan eh. So, habang nandun ka sa taas, so, i-enjoy mo. Pag nasa baba ka, be positive. To be, Hintayin mo lang na umiikot yan eh. ulit. Mika. Umiikot. So, Ika nga nila, this too shall pass. Mga ganun parate. wala namang permanent sa mundo. Only changes, sabi nila. Change lang ang permanent. Ayun. Always be happy and positive lang. So, And yun lang. extra rice. Ako hindi talaga ako, hindi talaga ako, hindi benta sa akin ng extra rice. Hindi ko na rin mag extra rice ngayon. Ew cards. Petik sa tawanan, kape at kwentuhan. Simula na ang kulitan. Yun. Ayun. Darating kaya si Cabs. Hindi nagsabi. Hindi nagsabi. Pero sabi niya alas 7. Alas 7 yung out niya eh. Ewan ko. Tingnan natin. Kung makakarating o hindi. Pwede naman siya sumingit. Sumingit naman siya. Kulang kami. Inaano nga namin itong aming manager. Manager, producer. Ayaw daw niya. Ayaw nga. Nahihiya. Nahihiya. Ayan. Maganda ang kwentuhan today. Oo, sarap ng banana bread kanina. Welcome to Petox! Petik sa Tawanan. Kape at kwentuhan. Episode 17. Episode 70. Kalain mo yun. Ako nga pala si Ridge. Ito naman po si Bok. At si Cabs, absent ngayon. Absent ngayon. Cabs, kung nasan ka man. Ang saya-saya mo pala kanina. Ay, no. Ayun. Ayan, kung sana nandito siya, makaka-relate siya sa guest natin ngayon. Oo, makaka-relate. Kasi ito yung gusto niyang feel. Oo, dahil sa trabaho niya ngayon ay related sa food. sa expertise din ng ating guest ngayon. Tsaka food industry nga. Oo. Nasa ano siya, nasa F&B. Ika nga nila. Ayan, so itong guest namin is a long friend, ano ba, long friend? Long time friend na nakilala ko siya sa nung nag-aaral ako ng culinary. Saan ba to? Sa FI? FI, Filipino Institute. So, teacher ko siya doon, tapos naging dabar cards namin. Ang natatandaan kong tinuro niya sa akin yung maglagay ng basahan sa ilalim ng chopping board. Para hindi gumalaw? Ano ba yun? Yung sagot ng kaklase namin nun para mahigop yung sabaw. Sabaw. Minsan kasi kapag naghihiwa ka, di ba like, especially kung kamatis. Yung sabaw na galing sa chopping board. Oo, yun nga. Ayun, so pakilala na natin. No further ado. Without further ado, let's meet Miss Makis Baral. Chef Maki. Chef Makis Baral. Hello po. Thank Welcome you sa Peto. sa pag-invite. Bakit mo hiniwala yun si Rico Blanco? First question. Rico Blanco. And then, Maris Racal pala yun. Si Maris. Ito si Makis. Si Maki. Malayo ng Maris sa Makis. Sa Maki. Malayong spelling. Pero may resemblance siya kay Maris Racal. Oh. Diba? Petit and Maganda yun. anong gusto mong tawag mo namin sa'yo, chef, throughout the... Makis na lang. Makis na lang. I'm okay with that. Chef, siguro, no? Bahala kayo. Kasan kayo? Makis, ayan. So, chef, for sa mga nanonood na first time kang makilala, sino si Makis Baral beyond the kitchen, the cakes, and whatnot? A loving mother. So before ako mag-kitchen, so actually wala talaga akong, alam mo yun, wala talaga akong talent sa pagluluto. Sa pagluluto. So more on office works ako. Then later on, kasi may friend ako yung best friend ko. So magaling siya magluto. Tapos nakikita ko siya nagbe-bake ng cake. So that time, Nainggit ka. nainggit ako. Pero in a way na Pero hindi yun yung line of work mo dito sa UAE, 'di ba? Parang no, hindi. So side hustle. Side hustle. Itong baking and culinary, itong cooking. So ayun, let's go back. So na-meet siya, tinuruan niya ako. Just basic lang. Tapos along the way, parang sabi ko, parang ito yung gusto ko. So nag-start ako mag-aral. Self-taught.
Tapos nag-enroll ako sa YouTube University. YouTube lang. Oh, yun nga. YouTube University. Ang laki talaga ng university. Ang daming napag-graduate na. So, nag-start ako doon. So, ayun, hanggang sa maano ko na, ito pala yung gusto ko. Pero taga saan po si Chef? Taga San Pablo. San Pablo lang. Yes. Malapit lang sa, ano yun, no? Sa Enchanted. Ay, oo. Mga Actually, ano yun, mga 2 hours. 2 hours. Layo din pala. Sa kabila, south kami, ang Enchanted pa Manila. Manila na okay. siya. Tapos ano pong natapos ni ni Chef Makis? Computer science ako, layo. Wala, Oo. no? Malapit lang. Oo, kasi talaga yung pagluluto, sa ika nga nila, ay yung pagbibake, pagluluto, or culinary, sometimes daw nasa ano talaga nasa blood, and it just needs to be awakened. Actually, yung sa father side ko, ano talaga sila, yung lolo ko is baker. Ang lolo ko is baker. Ang lola ko is magaling talaga siyang magluto. So somehow, ano ka na... It runs in the family. Oo. Friends of the family. Somehow na like namulat ka sa bakery, Sobrang bata pa ako nun eh. So, pero alam ko, yung lolo ko, nung sa area namin, sikat na sikat yung bitcho niya. Ano So, yung parang donut? Yung donut na mahaba. Oo, tapos i-ano mo na siya sugar-coated. Granulated sugar coat. Kaya doon sa kanta, di ba yung bicho-bicho? Yung mga binibenta nila na... Kaya yun ba, kasi meron kaming gano'n na version sa amin sa Surigao. Ang tawag naman doon, shakoy. Parang gano'n nga, no? Yung, Hindi ba yung ano yun? Hindi ba yung... Donut siya na mahaba. Hindi siya Twist? naka-braid. Hindi. Yung shakoy, ano yun, di ba? Nasa dagat? Shokoy yun. Sorry naman. At saka yung ano naman yung course naman niya malapit naman sa pagluluto. Comsci. Bakit ano ba meron sa computer? Ano? Di ba merong mouse? Oo, mouse. Tapos yung mouse, di ba, ratatouille. Yun nga. Tsaka meron, yung computer meron yung motherboard. Yung pagluluto may chopping board. May mother sauces din. Yun lang yun. Diba? Ayan. So, Sige. bato mo na. Yun na yun. Sige po. Ito, first question po, Chef. What brought you here daw sa UAE? And what was the biggest adjustment you had to make when you first started your building your life here? So, ano po yung reason why ka pumunta dito sa UAE? Way back 2013. 2013, no? Start ako dito. So before that, few years before 2013, may mga challenges alam na, sa buhay natin. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, alam mo naman yung sitwasyon sa Pilipinas. So, it made me think na, sige, I have to try sa ibang way. Pero that time, marunong na akong mag-bake. Nagde-design na rin ako ng cake. So, ayun. So, leave it to the hands of fate ba, yung sinasabi nila. So, I started here as a project technical coordinator. So, from there, office setting. sa office setting, yeah. So, from there, dahil nasa engineering na rin naman ako before sa Pilipinas. Tapos, although marunong na rin ako mag-bake, side hustle ko na rin ng baking doon. Tapos, natuloy ko lang yung ganong field dito. Tapos ganun pa rin, side hustle ko pa rin ang baking. Pag-bake. So sa Pilipinas pa nagbe-bake? Nagbe-bake na ako sa Pilipinas. Ilang years ka nang nag-bake? Sino mga close to 15 years. Nearly 15 years na. So kasi, medyo matagal na rin. So 2013 doon ka pumunta? 2013 yan, dito ako nag-start. So Tapos it's ayun, along the way. 13 years na rin, no? Medyo matagal na. Actually, matagal na talaga. Lampas na ng isang dekada, diba? So ilang yung pagpunta mo dito, same job pa rin hanggang ngayon? Oo, nasa field pa rin ako ng engineering. So hindi naman siya nawala. Although comsci ako, tas engineering. Hindi naman nagkakalayo. Ang comsci ba need ng license to practice? Hindi, no? Hindi naman. Hindi naman. Wala naman siyang board exam. Walang board exam. Yun nga. Ayun lang. So, pero hindi ko pa rin nakalimutan ng pagbe-bake.
Tapos, in-improve ko lang siya. Na-improve lang kasi nadagdagan ako ng certificate. Yeah. Sa culinary naman. Okay. That's where na-meet ko si chef din. Okay. Ang galing magluto ni yung mga plating niya. Ako lagi akong bagsak sa plating. Basta naluto na yun. Ako napasali din ako one time dun sa sa Mamasitas cooking contest. Ayun. Ayun. Chef-chefan lang. Ayun. So, chef, paano mo, yung nabanggit mo rin before sa akin na nag-duty ka rin, may side hustle ka rin sa chef, di ba? Parang sa mga private events lang. Private events. Oo. Nung time na yon, kinukuha kami as a private chef sa mga private gatherings, like mga less than 20 guests lang, ganon. Fine dining. Kaya Fine nag-starting dining. fine dining na natin. Punta kami sa bahay nila, magluluto. Yun namang ganun na part, paano yung naging training mo para maging biyasa ka sa larangan ng fine dining? Of course, pag nandun ka, di ba, kailangan ang galaw mo is Mabilisan. Oo, mabilisan. Experience ko doon, 13 kilos ng turkey. Dalawa lang kaming bumubuhat. Oh. 13 hours, 14 hours job. 15 minutes ka lang kakain. Sa tabi ng ref nakatayo. Oo. Ganun, mahirap, pero pag yun yung passion mo kahit anong hirap na. So, nawawala yung pagod mo. Pag gusto mo naman talaga yung ginagawa mo. Pero ano ang expertise mo talaga, chef? Savory, sweet, or Sweet entree? Sweet talaga. Sweet. Sweet talaga yung Sweet So, yung una kong pinakasalan. so Kaya kapag, ang lambing ng boses malambing. dahil sweet yung niya. Ano nga ako? Parang hindi ko kayang maging Maging sweet. hindi maging garapal. Kailangan sweet ni chef. Pero chef, like yun nga na-mention mo you're into events, yung chef sa mga events or private gatherings. Pag ganun setting ba, iba yung chef sa sweets, iba yung chef sa entree, iba yung chef sa savory, or Lahat. isahang Hindi, ka lang? isahan lang naman Lahat sa talaga. mga. Pag sinabi kasi ng guest mo na, okay, meron akong 14 na guest na darating or 15, let's say. Andun lahat yun, buong meal na yun. Yung set, isang set ng Isang set, yung courses andun na yun. Yung courses na yun. So nagpe-present ka muna sa client ng menu mo. Na actually, most of the clients sila yung nagsasabi na ito yung gusto ko. Ay, okay. Kasi may budget na rin sila, so alam na nila yun. Para Okay. so sila yung nagpe-present na ito yung gusto ko, ito yung number of guests ko, ito yung lulutuin nyo. Ano yung pinaka weird na natanggap mong request sa isang event? Oo. Na lutuin mo ganito, yung na-weird one ka na. Meron kasi silang isang dish na kinakain ba to? Hindi pa ako nakakita ng ganito na paano ba to lutuin? Kasi syempre, ibang lahi Iba yung way ng luto natin, iba yung lasa ng palate. Yung palate natin, iba yung lasa sa kanila. So, pag hindi mo naman natitikman pa yung pagkain, parang ang hirap lutuin. Tsaka pag hindi mo alam, mahirap lutuin, di ba? So, nung binigay sa akin yung Recipe? yung recipe. Sabi ko, paano ba ito lutuin? Pag mga ganun, chef, nire-research mo, YouTube, or... Actually, may kasama akong isang chef din noon. So, sabi niya, alam ko lutuin yan. Perfect. So, Ganun. kasi ano siya, nagtatrabaho din siya sa ibang ganung lahi. So, alam niya pa. Alam niya pa. So, sabi ko, sige, i-guide mo lang ako. Kasi ang hirap ang hirap magluto pag hindi mo alam. Lalo na pag hindi mo pa natatry. Usually, yung mga ganitong event happens on a weekend. So, nagpapahinga pa ba si chef? May daytime job ka, may weekend job Next pa. question. Mga ganong bagay, out of curiosity talaga na, sige, try ko to. Bakit hindi, diba? Diba? Tsaka, yun yung purpose why we're here. Exactly. Tsaka yun yung ang purpose is, gusto ko tong gawin diba? Passion mo talaga. Passion ko to. So, kahit mahirap, may time ako na, sige, mag-bake ako ng cake, ngayong oras na to, may pasok ako bukas. 2 hours, 1 hour lang yung tulog ko.
ganun siya medyo Ka-hectic. ka-hectic yung schedule. Mm. Pero after that, pag nakita ko naman yung outcome, so sige na. Fulfilling na. Fulfilled na. So, saan ka mas nag-i-enjoy? Yung dun sa pag-serve sa or pagluluto sa mga events as a private chef o yung pagbe-bake mo? Which is... Challenging sa akin yung pagbe-bake. Kasi sa baking kasi precise dapat ang measurement mo. At lalo na sa designing, kapag intricate ang design, so dapat yung patience mo mataas, di ba? Unlike sa culinary, pag nagluluto tayo ng ulam, okay, sige. Pwede mong i-adjust. Hindi, wala namang measurement dun eh. Ang mahalaga dun, mapalabas mo ng Masarap. May strategy, oo, mayroon. Pero at the end of the day, masarap talaga. Yung Ganun yung lasa niya dapat. Pero kasi sa baking, lalo na sa designing, hindi, dapat Pero precise. kagaya nga nung nakwento mo kanina about dun sa may dala pala si chef na para sa amin. Oo, banana cake. Ang Banana bread na napakasarap. Thank you. As Totoo ba yan? Oo. Totoo. Napaka-moist. Yung alam mo yung pag nakita mo siya, pag tiningnan mo siya physically, parang matigas. Pero pag kinain mo, walang halong gulo. Ang lambot, ang moist. Ang moist you. niya, tsaka sarap. Tapos, nakwento mo nga na itinuro mo to sa isang friend mo. Pero yung same procedure, same recipe, same measurements. Pero yung kinalabasan is very different dun sa output ng sayo. Siguro na-overwhelm siya dun sa temperature. Baka na pagdating dun sa temperature nagkatalo. Temperature siguro and then paghalo. Siguro Halo. yung chef, no? Oo. Pero same. Tinitingnan ko pa nga siya eh. Kaya kung pinapanood nyo si Ninong Rai, lagi niyang binabanggit din na hindi siya nagbibigay ng pag sa mga baking na ganyan. Hindi siya nagbibigay ng exact temperature, exact time kung gaano katagal. Depende yun sa kung anong klaseng oven meron ka. Totoo yan. Kung anong yung Baking pan mo, size ng bake. cake, yung grams ng cake, nagba-vary ang temperature doon. Totoo yan. Kapag ang oven mo hindi ganun kaganda, so kailangan trial and error eh. Hanggang sa makuha mo yung perfect Hanggang na sa makuha mo yung perfect. Correlated din naman yung course niya sa may mga side din may mga procedures din at saka kasi yung course niya computer science, ang baking din kasi is considered science din. Oo. Kasi yung temperature, yung size, yung temperature ng Yung CPU. yung ganun. Timbang ba din ang CPU ng grams? Yung Yung nano, kung dito sa baking may grams doon, may RAM. may RAM. Oo. Okay. Okay. Diba? So, chef, Maipasok lang. nawala tayo dun eh. So, chef, when ka nag-decide to make baking as a business? Nung naramdaman ko na hindi na siya hobby sa akin. Part na siya talaga ng buhay ko. So kasi, bakit? Kasi pag hobby mo kasi, 'di ba? It's just there. Pag okay na ako, balikan kita. Ito hindi eh. It's in your heart ba? Na kahit may ginagawa ako sa office, ganun. Basta may baking ako, may order. Yung mind ko nasa baking. Ano ba yung i-design ko? Nice. Ano ba yung flavor? Paano ko ba ito-present sa client ko? So, mas na-excite ako ba? Malaking factor ba sa decision or influence na mag-start ka ng business? Malaking factor ba yung comments or mga nasasabi ng mga Sure, tao? oo. Sobrang laki nun. Kasi, like, for example, before pag nagdadala ako ng cakes kina chef, sabi, di ba, tinatanong ko yung anong comment nyo, anong lasa, may adjust ba akong, ako open ako for criticism eh. Kasi, yun, importante sa akin yun para alam ko kung anong i-adjust ko. Matamis ba? Malambot ba? Ano ba? Moist ba? Hindi, ganun. So, nag-vary yun sa akin. So, mahalaga. Oo, mahalaga yun. Kasi, hindi lahat ng tao nagbibigay ba ng tamang tamang comment. Yun nga, tamang komento. Yun nga minsan ang problema, no? Like, merong iba na just to please you dahil nagbigay ka something, they make good comments. Pero
Sana Pero sa amin, construct. walang biro. Masarap Oo, talaga. masarap talaga. Masarap talaga siya. Na-compare mo sa, lalo na kami, mahilig din bumili ng mga cake at saka tinapay sa labas, na may comparison ka naman, makikita mo na talagang Actually, masarap. Actually, before natin tinikman yung cake ni Chef, may cake din may kinain, di ba? Na same banana cake. Banana cake. Oo, may kinain kaming banana cake muna. Oo, na galing sa... Wala na, tinapon ko na yung cake. Nung nakita ko yung dala ni Chef, wala na. wala to. Wala na. Side. Oo. Hindi, joke. Well, it's pag kasi nagbe-bake ka, I don't know, kasi sabi nila, it should always come from the heart. Kasi you're feeding a soul. Kaya Totoo. kaya dapat lahat ng ginagawa mo in terms of pagluluto, dapat may kasamang puso. Yan. Somehow, ito din yung ano mo, Chef. Ito din yung stress reliever mo sa Oo. escape sa mga... Sa reality ng Oo, ng stress ng buhay. Nakakatulong siya actually lalo na pag gusto mo yung ginagawa mo, pag passion mo, nakakatulong siya ma-relieve talaga ng stress. Kahit pagod ka, pag ito yung gusto ko. So, i-ano mo kami, Chef, yung take us through the process of yung ano mo ng cake. Kunwari, isa akong client na gusto magpagawa ng cake sa'yo, pero wala akong exact na idea na theme na gustong makita. So, paano yung magiging procedure mo, yung process mo para makagawa ng isang design? Actually, may mga clients talaga na clueless kung like for example, Anong gusto papagawa ka sa akin, ibibigay ko sa kanya. Mm. So, tatanungin ko, ano bang character nung pagbibigyan mo? Kasi it matters eh. Dapat may kwento yung cake mo. Hindi ka basta gagawa ng cake. Kasi iba yung vibration sa taong pinagbigyan mo. Lalo pag personalize ang cake. So, iba yung feeling eh. Iba yung dating sa taong makakatanggap ng cake. So, ako tinatanong ko, ano bang character ng taong yun? Anong gusto niya? Ano yung favorite niyang color? Ano yung gusto niyang flavor? Kasi dapat lahat nagva-vary sa kanya, sa character niya. As much as possible. Character as in character na nung tao mismo, Nung hindi tao. character na Disney character. like Mario. Character ng tao. Ng celebrant. Diba? Pero may instance na ba, Chef, na may lumapit sa yung client and then nga, sinabi niya, ito yung gusto ko, ganyan ang gusto ko, pero hinindian mo dahil alam mo baka hindi mo kayanin or hindi mo maibigay yung gusto ng client? Actually, meron talagang ganitong client na ito yung nakita ko sa internet. Mostly sa internet. So, gusto ko ganan yung gayahin mo. Siyempre, ano yun, hindi pwedeng ganon, diba? In-explain ko naman sa client na hindi natin pa pwedeng 100% na gayang-gaya kasi baka maano tayo. Copyright. Copyright tayo sa May design. guide na sa So, in-explain ko naman na baguhin lang natin tong side na to or i-twist lang natin yung design. So, pumapayag naman sila. So, pag sinabi ko na baka makapiright tayo dyan. Kasi, sige, syempre, medyo takot na rin sila, diba? So, it turns out naman na okay din naman yung design. So, may ganun din pala. may mga copyright May pala na Oo. Kaya nga 'di ba sa internet, sa mga Pinterest ganun. Naglalagay sila ng mga copyright, 'di ba, ng mga logos nila. So, i-respect natin 'yun. Pero nakaka-encounter ka ba ng mga client na yung sobrang barat nila pero sobrang demanding din at the same time? Marami niya. Marami yan. paano mo na-handle? Marami yan. Hindi lang sa baking, pati na rin dun sa yung isang side hustle na event chef. Paano mo sila hinahandle? Tayo naman kasi as much as possible na masasatisfy natin ang client. So go. Sige, kahit medyo palugi na tayo. Pero they have to know na ito na yung ceiling ko. Ito na yung talagang walang-wala na talaga ako halos tutubuin kasi sa effort pa lang lugi na tayo sa pagod. Diba? So, okay, sige. Para to satisfy you lang, para kahit lalo na pag first or second customer kita, diba? Para lang ma-feel ba nila na sige, importante ako, yun. Importante sa akin yung comeback eh. So, at saka yung ika nga nila ripple effect, yung Recommendation. recommendation. Lalo na pag first time customer, hindi ka pa natatry, hindi pa natry yung lasa ng cake mo, yung design, kung paano ka makipag-coordinate sa kanila. So, yun yung importante sa akin, comeback. Hindi ko naman sa sinasabi na wala talaga. Meron naman for sure.
Pero, dapat they have to know also. They have to understand. Hindi ganun kadali ang mag-bake ng cake. Hindi talaga. Ika nga niya kanina, it's precise. Oo. Tama. Lalo na, pag intricate ng design, lalo pag tao. So, yung mga mata nun, ilong, kung gano'n siya kaliit. Bawat isang piece, isang artwork mo talaga, di ba? True. At saka, hindi basta mo gagawin yan eh. Pag-iisipan mo din. Sketch ka din. Oo. So, nangyari na ba na sobrang nainis ka sa client na nung nagpagawa sila ulit, hindi mo na tinanggap? Meron akong ganong instances. Pero one time ko pala. Nainis ka sa sobrang barat? Oo. Sabi ko, friend ko din kasi siya. So, hindi ko na lang. Parang, ang dating is 2 layers cake. 150. Sabi ko, Ilang kilo yun? 2 layers, 2 tiers. Sa mga 2 kilos. More than. Grabe, tas 150. So, it's okay lang Tapos may naman. decoration pa yun. Oo. Full design yun. So, it's okay. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko makakaya kasi, let's say, short ang time. Ganun. Pero, hindi talaga kaya para kasing abonado pa. Tapos, Kailangan mo na lang mag-engineer ng rason. No? ayoko namang masira sa kanya kasi, syempre, friend ko din naman, kakilala ko. So, Yan talaga minsan, no? Ito tayong mga friends natin, no? If nakikita natin yung friend natin doing a business, supportahan natin. Huwag nating Huwag gamitin tumagdag yung... sa mga nakaka-stress. Huwag natin gamitin yung card na friend. Oo, dapat kasi tayo yung sumusuporta. Hayaan na natin yung ibang mga taong hindi natin kilala na bumarat ng bumarat kasi iba yun eh. Ikaw, as a friend, dapat support. Magbago na kayo. Nag-ano pa. hindi ko nila lahat ang friends ko. Oo, hindi lang. Pero kung sino ka man, alam mo na. Ano bang 14 ni Chef? May ano ka ba, Chef? Parang confident ka na masarap talaga to kapag ginawa mo na flavor ng cake. Ano yung pinaka-forte mo talaga? Yan, banana cake. Red velvet din. Yan. Ilang beses ko na yung na-experience sa mga nagtatry na, okay siya. And the cheesecake. Cheesecake. Oo, The cheesecake. Hindi ko ba na-try? If you remember yung cheesecake na yun. Hindi ko ba na-try yun? Kung sigurong napunta ako sa death row, isa siguro yun sa magiging request meal ko. Last meal. Pero, ayun. Pero, medyo naglaylo ngayon ako sa cheesecake. Dahil, medyo na-busy nga nowadays sa trabaho. So, Yung cheesecake mo ba, Chef, no bake or ano ba? bake yun. Yun yung cheese na, cheddar cheese. Talaga? Yung, alam mo yung kagaya sa Maria Paz? Oo. Nagmangginawa. Maria Paz. Hindi Mas ko- masarap pa siya sa grabe. mas masarap pa siya dun. Hindi ko ba na... Ay, sarap naman. Yung sa Maria Paz, kasi hindi ko masasabing ano talaga siya. Siguro cheesecake ang tawag nila, pero parang para sa akin, hindi siya cheesecake. Kasi yung composition ng cheesecake is hard, diba hard? Yung crust. Cream cheese. Oo, yung gano'n, tas cream cheese. Siguro dahil mas maraming Pilipino ang nakakaalam na yung cheesecake yung gano'n yung may Yung cheese ganun. Oo. siguro Filipino. tawagin nating Filipino cheesecake. Filipino cheesecake. Filipino cheesecake. Pero magbe-bake din ako ng cheesecake na sinasabi mo, like sa Cheesecake Factory yan. Yung ganun. Grabe. Iniisip ko, nakalala ko ba yung cake na birthday ko na nata nung binigyan mo ako ng cake na gano'n birthday ko. Birthday mo. Yung cheesecake? Oo, yung kagaya nga sinabi ko na Tayo nakakain na, nandito naman ako sa lahat ng birthday mo. Ay, parang yun hindi, kasi first time kong na-meet si Chef. Matagal na yun. That was 3-4 years ago. Oo, Siguro. 2022 pa yata. Nag-enroll din ako dati nun sa FI. Huwag kang mag-alala, malapit na yung July. Ay. Malapit na ako mag-birthday ulit. As requested. Pa-request naman, Chef. Sure. Para matry natin. Si Chef naman lagi naman yung Para sa'yo, personal words mo, what makes a cake special? magiging special siya para sa akin pag, let's say na napapasaya mo yung tao Yun. kain. Kasi it's not about the design lang. It's not about sa lasa lang. It's not about sa presentation. Para sa akin yung design, presentation,
yung lasa, Mhm. how you communicate dun sa cake, sa story. Mhm. Lahat yan sa akin number 1. Kasi ang laking impact sa taong Binigyan. ginagawan mo ng cake, binibigyan mo. Yung fulfillness na makikita mo na, ay, ang ganda naman ng cake ko, ang sarap pa. Tapos nagbabari pa sa character ko yung design niya. Fulfilling yun sa akin. Na kakaka-special yun para sa akin. Kaya kahit anong pagod ko, pag naririnig ko sa kanila yung mag-message nila, Chef, ang sarap ng cake, ang ganda ng design, gusto ko yung theme, parang ako talaga to. So, That makes it special. it's like, Mm. okay, masaya na ako. Masaya na ako doon. At saka yung naranasan mo na rin ba yung siyempre mga birthday or events na ganyan, tapos yung nakikita mo sa ano nila, nanghihinayang silang slice Oo, ayaw nilang slice. Ayaw nilang fondant. Ang ganda ng cake. Nakakain ba to? One time may ginawa na ako ng fondant sa Philippines pa nun. Parang nung time na yun, dun pa lang yung nag-start yung fondant, yung ganong klase Yung na ganang cake. klase, So, sa province kasi siya, medyo, province na siya, pabukid pa siya. So, parang dun pa lang sila na, may ganito palang cake. Actually, ayaw talaga nilang ikat. Nakakain ba to? Kasi bakit ganito yung icing? Sa province, sa province. Sa Philippines yan, sa back. Kinakain nila doon yung mga photo lang eh. Nilalagyan nila ng candle yung photo. Yun yung cake nila. Kasi sila Nung time na yun, dun pa lang nag-start yung fondant. Fondant. Tapos nung hinatid ni chef yung cakes doon sa event, nakasakay siya ng kalabaw. Which is nakakatawa naman kasi curious talaga sila. Tapos nung natikman na nila na cake pala talaga siya. So, happy ako kasi na-appreciate nila talaga. O kasi minsan pag fondant, parang akala mo peke. Appreciated talaga nila. Pero si chef, yung mga gawa niya na cake, may cake talaga siya na totoo. Merong ibang kasing mga bake shop na yung lalagyan nila ng fondant pero yung sa loob is hindi Dami. parang ano na lang siya, di ba? Styro. Pero usually, chef, kapag may umu-order sa'yo, ano ba yung requirement at least a week before the event? Oo. Or Depende. Actually, depende naman yan sa design tsaka kung ilang tier ng cake. So, pag medyo malaki, at least Mga 20 tiers ng cake. Tapos kailangan nila bukas. hindi na kaya lahat ng cake yun. May dami cake ka naman. Ano ba- Sobrang bigat na yun. ano pinakamabenta? 1 layer? 2 layer? Normally, 2 layers. 2 layers. Two layers. talaga, no? At least. Pero pag yung mga simpleng celebration lang, 1 layer, okay na yan sa kanila. Gano'n kaya yun katagal? Pag mga 2 layers? Anong Depende sa design. budget mo? Depende sa laki, depende sa design nila. Kasi pag meron kasing 2 layers na kayang gawin yan in a day or 2 days yan. Pero pag malaki yung cake, one time may ginawa ako 6 layers. Ang laki talaga. Siguro 18 inches yung base niya. Tapos cake siya lahat. Kasi wedding yun eh. Gusto ko special din yung cake niya. Kasi syempre once in a lifetime ka lang ikakasal sa taong mahal mo. So, Pag mga ganun, chef, mga magkano yun in dirhams? that was Ballpark figure. Ballpark. siguro nagbavari siya ng nasa 1,000 ganun. 1,000 plus. So, Pero bonggang-bongga na yun, no? bongga-bongga na yun. Pero saka mahal na yung ingredients natin ngayon. So, syempre mag-a-adjust din tayo sa Hindi naman talaga ako nagbibigay ng malaking margins dyan. Minsan napapagalitan ako ng mga friends ko, bakit ganito lang yung binigay mo? Kasi lugi ka sa pagod. Sabi ko, it's okay kasi napapractice naman din ako at the same time. So, ang ceiling ko kasi is, wait ka lang dyan. Pag okay na ako, presyo na. presyo tayo na nga. Establish Presyo mo. tayo ng tama. Kasi nga, nahating time ko sa pagbe-bake at saka sa trabaho. Sa personal na So, pag ikinukos ko na yung 100% time ko sa pagbe-bake at sa Doon na. pagluluto, okay, dito na tayo mag-usap. Siguro it's time for chef to open a bake shop. Yeah, in time. Or a in the cake right shop. time. Oo. In the right time. Meron pa kasi tayong mga responsibilities priorities. and ibang priorities. Pero it will come.
No? I'm looking Abangan forward. natin yan. Abangan natin. Abangan Chef, nyo yan. ito na yung bake shop. Oo. Abangan nyo yan mga kapetoks. Kaya mag-subscribe na kayo para Oo. kami dito ibabalita ni Chef pagka Ibablog bukas. na. Yan. Dito ko i-vlog. Okay, ang Yung aking bake opening shop. na yan. Oo. Kaya pagbukas niya doon tayo mag-recording. Oo, sa loob Sa na, bake shop niya mismo, di ba? Pero pangarap ko talaga magkaroon ng farm to table. Farm to table na. Yan talaga ang dream ko. Na restaurant. Restaurant at the same time may bake shop din ako. Kasi pangarap ko talaga na, alam mo yon, lahat ng ingredients ko as much as possible magagaling sa farm Magagaling ko. sa farm mo. Organic. Tapos, Ang ganda siguro nun, chef, no? Like, dito sa side na to is restaurant more on veggies or from the farm, and then may true. May bake ano shop pa, may na bake shop ka na Sa pang tabi, coffee. and then may coffee shop ka. Oo. Diba? Tapos yung gatas na ginagamit mo doon galing sa baka. Sa baka. Sa May farm meron mo. ka ring farm ng baka. Oo. True. True. oo. Yung gatas na gagamitin mo sa cake mo, yung cheese mo, di ba? Lahat, doon magpaprocess. Tapos pagpapatayin mo na yung baka, may steakhouse ka na rin. Out ka na, oh. Di ba? Fun. Ang ganda. Oo, ganda. Magagamit mo lahat. Ganda plan. Kaya yan Wala na talaga, pang put up dyan. yan talaga ang yan talaga ang pangarap. Ultimate dream ni Ultimate chef. yan. Kasi parang ang peaceful eh. Although alam mo naman yan kung gaano kahirap sa kitchen. Oo. Totoo. Pero hindi natin natanong pa si chef about personal na things. Married na ba si chef? Meron. Married na. ako. So, yung mga babies mo nandito sa... Well, nasa Pilipinas, malalaki na. Chef din sila. Ay, Pareho talaga? din silang chef. So, I'm mga 18, 19, 20 years old? Yung youngest ko is 20 years old na. Wow. Ang eldest ko ay 22. Mga chef din sila. 15 years old ka nung mag-asawa. Well, so, Ang bata-bata ba ni chef tingnan? Oo. Tapos may 22 years old na. How do you keep fit ba, chef? extra rice. Talaga. Hindi totoo yan. Oo. Kanray ko eh. Kaya nga pag may una, no? Kanray ko, hindi totoo. Lagi kita na Parang mawala man Ano lang. bang mo? Extra rice. Oo nga, chef. Seriously, ano po yung beauty regime? Always. Regime ba? Regine Velasquez. Ni chef. Hindi kasi marami tayong stress sa buhay. Lahat naman ng tao may problema. Iba-ibang level lang. Marami din tayong stress everyday, lalo na pag malayo tayo sa pamilya natin. Dito pa sa UAE. Oo. Sa Pilipinas may stress din. Just keep yourself happy lang din. Smile. Kahit lahat ng burden nandyan. Smile pa rin tayo. And be positive. Smile talaga ang best. Huwag mo lang isabay na kulutin ang buong Wala smile. naka-smile. Iba na yun. Tapos naglalakad ka gumagano. Sabi na nila, you should always think positive sa buhay mo. Think positive. Yun talaga yung... Hindi naman kasi laging may ganitong sitwasyon eh. Ang umiikot yan eh. So, habang nandun ka sa taas, so, i-enjoy mo. Pag nasa baba ka, be positive. To be, Hintayin mo lang na umiikot yan eh. ulit. Oh, Mika. Umiikot. So, Ika nga nila, this too shall pass. Mga ganun parate. wala namang permanent sa mundo. Only changes, sabi nila. Change lang ang permanent. Ayun. Always be happy and positive lang. So, And yun lang. extra rice. Ako hindi talaga ako hindi talaga hindi benta sa akin ng extra rice. Hindi ko na rin mag extra rice ngayon. Ew cards. Lalo na ngayon, bumo-border na tayo sa sugar para Oo. Sa tumatanda na rin tayo eh. So, nagkaano natin na yung age natin. Hindi na kaya extra rice. Dati kaya ko. Oo. Hindi na. I'm okay na. Pero you're planning ba, chef, just in case yun nga, mag-focus ka na into baking talaga, where would you plan to have your business? Dito po ba sa UAE or gusto mo sa Sa Pilipinas? Pilipinas yung... Pilipinas. Kasi gusto ko ng farm to table, diba? Oo, yun nga. So, mahirap mag-farm to table. Pwede dito sa LA. Hindi farm to table, desert to table. Desert to table. Mahirap Tapos yung gatas niya, camel milk. Camel milk. Diba? Oo. Aphrodisiac. Yeah. So, balikan natin yung doon sa cake chef. Ano yung pinaka-memorable na cake na nagawa mo na? May ginawa ako recently na 6 layers, 6 feet. 6 feet? 6 feet? Mas mataas pa Mas matangwat pa sa akin, 5'5 lang ako. 6 feet. Grabe. Gusto niya 6 feet. Hmm. So sabi ko, kaya ko pa itong gawin. Kasi ako lang mag-isa.
Pero ano naman siya, actually, dummy cake siya. Kasi okay. gusto ni client na ilagay sa shop niya, i-display. Pero kahit dummy cake siya, para kang gumawa ng totoong cake. Kasi mahirap ang isang layer mo ganun kataas. So imaginein mo, kailangan mas mataas pa sa akin, 6 feet. So imaginein mo kung ilang layers na gaano kataas yung ano. Ano yung ilalagay mo na? Parati kong naririnig yung dummy cake, Rich. Ano ba yan? Hindi Yung siya... iba, parang Styrofoam. Babalutan mo siya ng fondant, tapos i-design mo. Para siyang totoong cake. Parang ganun. Pero mahirap din siyang gawin kahit ano. Paano yung ano niya nun? Paano yung fondant niya nun? Hindi ba mapapanis kung gagamitin lang niya pang display? Hindi. Ang fondant kasi tumatagal niya ang lifespan niyan matagal talaga. So, hanggat tama yung temperature, hanggat naka-enclose lang siya sa isang lugar, tapos tama yung temperature, hindi yan basta magsasag. Naalala mo nung, ewan ko kung nagpunta kayo na ni manager, nung pinag-birthday ako ng partner ko sa isang villa. Tapos ang cake ko nun is Super Mario na 3-layer. May parang decoration ni Mario, kasi mahilig ako kay Mario. Ni Mario sa taas na fondant siya. Tinanggal ko yung Rich, tapos nilagay ko sa parang bottle. Parang 4 na taon ata. Hindi siya inabot. Hindi siya na, kasi Enclosed kasi siya. enclosed siya, oo. Kahit ang fondant, ilagay mo siya sa fridge, sa freezer, ilang buwan yan, okay pa yan. Tapos, pag nilabas mo, lagay mo lang sa microwave konti. Tapos, yun ulit, need mo ulit. magaga. Talaga. Kasi, gamitan ng fondant. Napakatipid. Pero makakain pa ba dun yun? Oo naman, nakakain. Kahit tumagal siya ng... Pero yung katulad sa kanya, Hindi na pwede. Oo. Pero Try natin. hindi siya na-deform, hindi siya na ano. Baka wala pang nakasubok. Subukan natin. Subukan niya. Tingnan niyo kung ano mangyayari. Kasi nga, Basta kainin natin sa tabi ng hospital. kasi nga chef, anything na Mario, kahit ano lang yan, kinikip ko talaga siya. May sentimental value. Basta Favorite Mario. niya si Mario. Ano bang kwento niyan? Ba't favorite mo si Mario? Yun nga. Hindi, sige. Sa ibang episode. Abangan niyo yan sa ibang episode. Pag-usapan. Mahilig siyang mag-Nintendo. Baka magalit yung ay, hindi naman magalit. Sige, sa next. Sa sa mga next episode. Ano po ang ma-advise mo dun sa mga kababayan natin who has this burning passion to bake pero wala silang push or drive to do it? Walang sukuan. Pag gusto mo talaga you have to try hard. Kasi, pag passion mo lalabas at lalabas yung natural talent mo. And kung wala talaga silang push, I mean, Pull. Ipupul mo siya. And ang pagbe-bake naman kasi is dapat gusto mo. Hindi dahil sa ito yung kahit anong business. Ako ang paniniwala ko, ang perception, personal reason ko. Kahit anong business yan, dapat into the business ka talaga. Hindi yung dahil uso ang milk tea ngayon, umi-milk tea Mag-milty ka rin. So ang uso ang isaw, mag-iihaw ako. So hindi dapat yung talaga yun yung from your heart, yung talaga yung gusto mo. Kasi kahit paanong dumating dyan pag passion mo, pag perfect ka sa ginagawa mong ganun, pag may heart ka sa ginagawa mo, kahit siguro anong business dumating dyan, ma-pursue mo yun Oo, mabibigyan mo talaga siya ng attention kasi maisip mo na, ano kayong next ko para ma-improve ko. Kasi pag wala kang interest milk tea yan, ano ba, okay, wala na, hindi na kasi. So wala kang drive. Wala kang drive to push. Kasi hindi mo naman mararamdaman yung urge kung wala kang desire. Diba? They Exactly. always go together. Exactly. So, hindi mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo susubukan. Hanapin mo kung ano ba ang forte ko? Ano ba saan ba ako magaling? Gusto ko mag-business, ano ba ang forte ko? Paano kung mahilig kang umihi sa panood? Business mo. Magpatayo ka ng urinal. Portalet. Mag-negos pa ng portalet. Di ba nga saan ba yun? Sa Paris ba yun? Or sa, di ba may urinal sila sa gitna ng daan? Yun. Business mo yun. Mag-business ka ng portalet. Diba? Tapos maghanap ka ng isang lugar na maraming may diabetes. Kasi yun, ihi ng ihi. Diba? Hindi na nila napipigil. Ba't napunta sa ganyan?
Ito, Ikaw kasi. Ikaw nag-start yan Oo eh. nga eh. Hindi. Ang ganda, ang ganda. So, chef, maliban dun sa nabanggit mo ng pangarap mo na magkaroon ng farm to table na restaurant, in 10 years, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Ano yung mga plano mo na gusto mong matupad? Pwedeng related sa pagiging chef, sa pagiging baker, liban dun sa farm to table. Yun yung ultimate goal mo talaga eh, yung farm to table. Do you see yourself doing that 10 years from now? Siguro, oo. Kasi since chef naman din yung mga anak ko, ang interest nila doon for sure. Siguro by that time, 10 years from now, siguro travel lang ako, try ng cuisine ng ibang lugar, then apply ko sa farm. Sa farm mo. Ano ba yung na pinaplano mo na maging cuisine na available dun? Ang mga Filipino, Asian fusion. oo. Ayan, kasi ang Filipino kasi lalo na pag sa ating sa lugar natin. Napapansin ko kasi sila pag gusto ko ng adobo, gusto ko lang ng adobo. 'Di ba? So hindi pa sila into the, let's say, na international cuisine na katulad ng ano natin dito na natatry. Pero sooner, of course, magiging Ma-open sila. Siguro kung mga nasa ano ka, yung restaurant mo na, mga BGC, mga Makati, pwede So, yun yung mga fusion. Yeah, iba sa, depende sa lugar kung saan ka magtatayo. Siyempre, ang feasibility study mo, sino bang kakain sa lugar ko? So, kung ang mga tao dito is mahilig sa ganitong dish, sa ganitong cuisine, why not? Diba? And then, uti-uti mo i-open sa kanila yung ibang Pero sa Pilipinas, Rach, nauuso na rin yung farm to table na nasa chef, nasa city. Yung alam mo yung parang yung sa rooftop na meron silang parang mga lettuce na yung mga tapos anong tawag doon? Hydroponic yung gardens. farming. tapos kinukuha mo, tapos may parang restaurant doon table. Kung ano yung na-harvest mo, yun yung papagawa mong may salad. greenhouse sila. Ganun. May greenhouse sila. Uso na rin yun. Uso yun. Maganda naman yun talaga. Healthy pa. Kasi more on ano yun eh. Pero Organics. kung yung farm talaga na magiging mo doon, mga client mo doon, mga farmer. kung yun talaga farm talaga. Na-connect mo talaga. Oo. Sa farmer. So yan, sinave na kita sa feasibility study. So, depende sa lugar mo yan. So, pag-aaralan, ang business naman pinag-aaralan talaga. totoo. Hindi ka basta mag Tsaka sa food business talaga, kung naging reputation mo is masarap and all, regardless kung saan ka man na situate or saan yung restaurant mo, dadayuhin ka ng Totoo yan. Kasi one time meron kaming dinayong restaurant na masarap yung food nila. Sobrang layo doon sobrang layo kasi papasok ka pa sa mga Eskinita ba yun? Malapit nata sa pabundok na. Pero masarap, maraming pupunta. Sabi ko, pag ano pala talaga, pag nakilala ka as masarap. Yung luto. Kahit saang lugar ka, dadayuhin ka talaga. Kasi mga Filipino foodies din yan. Ikaw, chef, gusto kong marinig yung opinion mo doon sa, nabanggit mo kasi kanina yung mga tao, yung mga Pilipino. Pagka nasanay sila sa isang pagkain, halimbawa adobo nga, mahirap silang tumanggap ng ibang dish na galing sa magandang example niyan is mga Kapampangan. Alam mo yun, yung pagdating sa sisig, nagkakaroon pa ng away-away dyan. Ano ba yung original? Kung alin yung original, may mga nagagalit na dapat wala daw mayonnaise, walang itlog. So, ano yung opinion mo pagdating doon? Tayo kasi, mga katulad na sinabi ko na before na ang mga Filipino, pag nasanay sila sa ganong dish, yun lang talaga yung yun. Siguro unti-unti. Pero kasi, maano kasi lalo na mga Kapampangan, pag ito yung gusto nilang, ito yung way, ito yung traditional way ng luto namin, ito yun, diba? So, mahirap yun baguhin sa kanila. Pero siguro unti-unti. Dahan-dahan, hindi mo pwedeng biglain eh. Kasi irespeto natin, irespeto natin yung way ng pagluluto nila. Kasi tayo din naman meron tayong sariling strategy, may sariling way na minsan hindi din tayo open sa sa mga ibang bagay na. I truly agree to that kay sinabi ni Chef. Kasi ako when I came here sa UAE, no offense sa Indian food, pero hindi ko talaga kayang kainin ng biryani.
Hi! Amoy pa lang, Here. hindi ko talaga siya kaya. Oo. Oo. Until, yun nga, dahan-dahan. Ngayon, minsan, sarap mag biryani. Di ba? May mga... Hinahanap mo. But we should always think na, okay, ito yung way nila, irespeto natin. Pero wag naman nating i-close ang door para sa ibang dish, sa ibang paraan ng pagluluto. Kasi pwede naman natin siyang pagsamahin. Kaya nga tayo may fusion eh. Oo. Diba? So, At saka nag-i-evolve yung pagkain, di ba? Nagkakaroon ng bagong mga identity dahil sa ganyan, di ba? Kung anuhin mo rin, ako, yung opinion ko lang dito, Kapampangan ako, pero ano din ako open din ako sa ibang klase ng versions ng ano, dahil kung isipin mo yung pinaglalaban nila na sisig is also another version ng sisig, hindi yun yung original. Yung original na sisig is pinakulong baboy lang na nilagyan mo ng suka at sibuyas. Ganun lang siya kasi yung sisig, from the word sisig, is yung nilagyan mo lang siya ng pampasig. Oh. Ganun. So ang original is pinakuluan mo yung baboy, lagyan mo ng suka, and then some sibuyas or other pampalasa. Yun yung sisig. Then someone made their own version, si Aling Lusinga, na tinadtad niya, inihaw niya yung anyhow. tapos tinadtad niya, nilagyan niya ng kalamansi, nilagyan niya ng sibuyas. Yun yung naging version nung nung sisig niya. And yung claim ng mga Kapampangan din na original na Na sisig. sisig. So, yun lang sa akin is dapat maging open din tayo. Tama ka nga Susan, na maging open tayo sa mga ganun para we never know yung susunod na paborito natin is just around the corner. Actually, ako sa personal opinion ko, perception ko, wala namang pagkain masarap at hindi masarap. Totoo, ako para sa akin, depende yan sa palate mo eh. Let's say, ako, masarap sa akin ng biryani, sabi mo nga, hindi masarap sa'yo, diba? Pero sa'yo masarap din. So, para sa akin, walang pagkain hindi masarap at masarap. Depende sa palate, depende sa kumakain. Tsaka depende rin sa kultura. Depende sa kultura. O kasi, pag nasanay tayo sa ganitong dish, like, sa ibang lahi din naman sila, like, sa mga Indians, diba? Sanay sila sa ganitong dish hindi naman sila kakain ng adobo. Ganun din naman tayo. Sanay tayo sa adobo, hindi tayo kakain ng Indian food. Kasi may mga spices na ayaw natin. Meron din tayong spices na ayaw nila. So, sa kanila hindi yun masarap, pero sa atin masarap. Kahit nga sa Pilipinas, no, ang daming version ng adobo. Kung Cebuano ka, iba yung adobo mo. Manila, iba yung adobo mo. Kapampangan, iba yung adobo. Ilocano, iba yung adobo. Depende din sa resources na Pero meron ka. kung ikaw ay Tagalog, tapos kumain ka ng adobo ng ibang lugar, minsan hindi din masarap sa'yo, di ba? Kasi, kaya ako, sabi ko, wala namang pagkain masarap at hindi masarap. Like sa amin, mga Bisaya, ang adobo talaga namin matamis. Kapag Humba yan. pero adobo yun sa amin. Kapag kumain yung mga Tagalog, ano ba tong adobo nyo matamis? Kasi sa kanila, masoy at saka mano. Pero ang totoong adobo po talaga, dun sa documentary na ko, is baboy lang tsaka asin. Asin na. Adobong puti. Adobong puti. Yun talagang totoong adobo. Nakita ko si Chef Tatoy, Simple. Nagluto siya ng ganang adobo. Asin lang at saka baboy. Parang pinrito lang niya. Tuyo, wala siyang sabaw eh. Tuyo, dry siya na. Oo, parang pinritong baboy lang, gano'n, na may asin. Prinito sa sarili, yan ang Ayun. Ang ganda. Harap. Dami natin. Nabusog ba? Umabot na tayo Nabusog sa ba tayo? baboy. Sorry po, pasensya sa ating mga kaibigan Muslim. Puro baboy pa na din na yung sample natin. And so dahil chef, last natin bago tayo balis, dahil wala si Cabs. Si Cabs is actually nagtatrabaho ngayon as a chef. Sa isang restaurant sa may Satwa. Sa may Ibis Hotel. So may papayo ka ba sa kanya? Cabs. Kunwari nandito siya. Cabs, magluto ka lang from your heart. Yun. Kasi you're feeding a soul. So, pero kasi ang pagluluto kasi dahil you're feeding a soul nga, dapat be careful ka rin kasi 'di ba, ang kinakain ng tao is galing sa iyo. So maging aware ka din kung ano ba yung bawal sa kanila at pwede
like yung anak ko, nasa Marriott siya nun. Sabi niya sa akin, minsan kinakabahan siya kasi syempre kailangan aware ka sa allergens ng mga tao. So ano sila talaga, pag itong tao, tatanungin talaga nila, may allergy ka ba? Or anong bawal sa'yo? Ganon sila ka-strict. Extra rice bawal sa akin. Extra rice. Ganon sila ka-strict. Kasi, ang pinapakain mo, yan Na diba? Tao yan. So, buhay yan. So, be careful din. Nalala kasi meron nag-viral sa TikTok yung may customer. Nag-order siya, sabi niya, I'm allergic to gluten, I'm allergic to this, I'm allergic to that. Anyway. Tapos yung waiter nakatayo sa gilid, no, allergic ako sa nuts, allergic ako. So, what do you suggest? Ice. And then sabi ng waiter, taxi. Order kasi lahat na lang Lumayas ka. allergic siya sa May lahat. nakita din akong ganun sa TikTok. Bawal, ang dami din niyang bawal. Sabi ng waiter, chef, anong advice mo? Binigyan siya ng ice. Ayan, wala talaga. Wala. Allergic pala siya sa malamig. Ayan. Ayan. So, dumako na tayo sa ating Pipiliin mo. Ayan. Dito pa din si Cubs, sumasayaw na yun. Oo. Ang saya-saya pa lang niya kanina. Ha. Eto, chef. Sa alin ang pipiliin mo, magbibigay kami ng dalawang senaryo sa'yo. Tapos, pipili ka lang kung alin dun sa dalawang yan ang gusto mo at bakit. At bakit yun ang napili mo. Parang Miss Universe, to? Parang ganun. Gaganon ka. Ito yung exam. Gaganon ka sa'yo. Ayan. So, chef, eto, may kodigo ako dito. Ang unang senaryo, mawawala yung sense of taste mo. Mawawala yung sense of taste mo, pero laging masarap lahat ng niluluto mo according sa mga kumakain. Ayan. Pero ikaw, hindi mo masabi dahil wala kang sense of taste. At yung second scenario, perfect ang panlasa mo. Laging okay naman yung natitikman mo yung luto mo. Pero lahat ng nakakatikim ng pagkain mo is sila naman yung walang sense of taste. So, kailangan ko pala magsakripisyo dito. So hindi nila masabi kung masarap ba yung niluto mo. Pero ikaw mismo na alam mo na masarap yung niluto mo. Pero pagdating sa kanila, hindi nila alam, wala silang sense of taste. Napakahirap naman yung tanong. So, alin ang pipiliin mo? Yung ikaw ba ang mawawalan ng sense of taste o yung mga pinapakain mo? Para sa akin, piliin ko yung number 1 mong question. Sige, bakit? Siguro kahit wala kang panlasa, basta masatisfy ko yung kakain. Kasi nagpapakain ako sa pamilya ko, nagpapakain ako sa mga kaibigan ko. So, importante yun sa akin, fulfillment sa akin yun na, masarap yung niluto mo, nagustuhan namin. Sige, okay. Kahit wala kang panlasa, may inspire ka eh. Pero may pang-amoy ka, diba? Sabi nga sa akin ng isa kong friend na magaling ding magluto, sabi niya, kahit wala kang panlasa, basta mabango at maganda ang kulay, masarap. Masarap na yan. Masarap. Okay. So, it's not the end of the world kung wala kang panlasa. As long as nandun yung heart mo, pagluluto, masasatisfy mo yung pamilya mo, masasatisfy mo yung friends mo na kumakain. I think I'm okay with that. Ang masasabi ko lang dyan ay, Pero nung COVID, marami namang nag-survive. nawalan ng lasa. Pero tumaba pa rin. Tumaba pa rin. Diba? Kain pa rin. Parang mas lalo magiging dahilan yun para tumaba ka. Kasi parang hindi ko nalalasahan. Hindi masarap. Kain mo, kain na nga. Yan nga sabi sa movie na Ratatouille, si Ratatouille, di ba, inaamoy niya lang? May pangamoy ka pa. Maganda din pag may sense of Tsaka sabi nila parang may percent ng amoy yung nakakadagdag dun sa lasa. Totoo yan. Minsan pag may sakit ako at hindi ko matikman kasi may ubo tayo, sipon, wala tayong panlasa normally, di ba? Amuyin ko lang. Okay na to. Pag mabango, okay na to. Pag ito na yung amoy ng niluluto ko, like adobo na naman tayo. Alam mo naman ang amoy ng adobo, di ba? So, yun. Aminin nyo, kahit hindi ka chef or kahit basta nagluluto ka lang sa kusina kapag time na titikman mo na, di ba gaganon ka ng sabaw tapos aamuyin mo muna?
bago mo tikman. Di ba? Ganun yung always nating ano eh. Lalo na kung bumubula na, baka panis na pala. Ang lola ko nga, pag nagluto, hindi yung tinitikman, inaamoy lang. Inamin niya lang. Magaling siya magluto talaga. Idol ko yung lola ko yung Oo, nice. she rest in peace. Ay. Kung nasan ka mga Lola, mag-subscribe ka sa baka may YouTube naman dyan. Pero siguro proud na proud si Lola. Oh, I'm sure. Si Lola, si lolo ko na baker at si lola ko Si na Lola. kusinero. Pareho na silang Si bubik Ma- sila sa heaven. Si Mama Bache, si Papa ba hilig din sa magluto? Si... hindi. Lola talaga. Oo. Si mami ko naman, ano din siya, into cooking din siya, pero hindi siya yung ganong Profession. ka-intricate sa mga ingredients, sa mga... Sa amin kasi, dahil nag-aral tayo as, yan ang culinary, mga cut ng mga vegetable, ayan. Alam mo kung si Chef aamuin lang niya, alam niya kung anong spices yung... Di ba May ganun tayong test, Oo, di di ba? ba? Ano ba, aamuin ba? O... Papaamay ko sa inyo yung herb, anong herb to. Oo. Tapos yung cat, kasi, Mga Julian. Julian, batone. Yeah. So, sabi din kasi nila, pag maganda ang cut ng vegetables mo, Appetizing. added ano siya, flavor siya ba? So, ayun. At saka yung basahan, lagay mo sa ilalim ng chopping board. para higupin niya yung sabang. Naalala ko kung anong tawag mo sa akin dati. Ano? Miss Minji. Ay, Miss Regina. Hindi ako yun. Narinig ko lang. Ayan. Strict ba si ano? Chef? Sa test, medyo. Pero ano naman, okay naman. Ayan. So, Chef, baka may gusto kang batiin. Shoutout sa Shoutout sa family ko. Alagsungan. So, friends. So, ayun lang. Kung merong gustong magpagawa ng cake, Chef, Yun. para na nila makokontak, pwede ba namin ilagay yung FB mo or meron kang page? Meron naman ako sa FB, pero yung page talaga. Kasi minsan, hindi ako makapag full-time. So, pag may papagawa lang at kaya ng schedule ko, open naman ako. So, Ilagay natin yung link sa description para kung sakaling may nanonood na gustong sample ng gawang cake ni Chef at malaman niyo yung sinasabi namin. Banana cake. Talaga. Oo. thank you. Thank you so much. Sobrang sarap. Totoo ba yan? Oo, totoo. Hindi naman first time nating nagkakilala and Well, sobrang natutuwa ako sa mga ganitong moment ba na na-appreciate naman yung ginagawa ko. Kahit alam mo yun. Ayun. So, thank you ulit sa panonood. Thank you, Chef, sa Thank you pag-guest din. namin. Sana bumalik ka. Thank you so much. Ayan, so maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam. Bye! Thank you.